Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya, at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya. Babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba. Sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama. Sa mga sumasamba sa Kanya, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo," sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan."
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa ikatlong linggo tayo ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay o Kwaresma. Nawa ay patuloy nating ipagdasal na matapos ang kaguluhan sa gitnang silangan at hindi na ito lumala pa na sa ganon ay mas manumbalik na ang kapayapaan at kaligtasan, lalong-lalo na sa mga inosenteng mga mamamayan ng bawat bansa. At umanda na rin, bagamat hindi naman ito ang unang pagkakataon na nakakaranas tayo nito, malalampasan din natin basta't magsama-sama lang tayong manalangin at siyempre mag-contribute sa kung paano malulunasan ang mga issue at mga problema na ating kinakaharap. Kaya sa mga kabataan, sana mas maging sensitive, magtipid-tipid sa mga kabataan na baka hindi naiisip, pamahal ng pamahal ang mga bilihin. Bukas, bagamat hindi pa kayo nagdadrive o nagkokotse, pero pinangangambahan nga natin na tumaas ng todo ang kada litro ng mga gasolina na ginagamit sa iba't ibang aspeto ng ating pangangailangan at maaapektuhan. So sana mas maging malawak ang inyong pangunawa sa inyong mga gastusin at kung sakaling hihingi kayo sa inyong mga magulang at hindi nila maibigay, unawain na mabuti ang sitwasyon. Okay po? Bagamat magandang pagkakataon din, laging gano'n, sa mga pangit na nangyayari sa paligid, laging nandyan ang Diyos para turuan tayo at ibigay ang mga dapat nating matutunan sa mga karanasan. Kaya sa mga linggo na atin ng pinagdaanan at atin pang pagdadaanan, iba't ibang lugar ang paanyaya sa atin na puntahan kasama si Kristo. Noong unang linggo, sa ating pagninilay, kung saan ay tinukso-tukso si Jesus doon sa disyerto, doon sa kawalan, pero nanaig ang salita ng Diyos laban sa panunukso ng demonyo. Kaya kayang-kaya natin pagtagumpayan. Alam ng demonyo kung ano ang ating kahinaan, pero hindi ibig sabihin matatalo tayo dito. Kaya kaya din natin yan. Noong ikalawang linggo naman, naranasan ng mga alagad ang kalawalatian ni Kristo, ang kanyang pagka-Diyos, nang isama ni Kristo ang mga alagad doon sa bundok. So mula disyerto, lumipat tayo sa bundok, at ngayon naman sa ikatlong linggo, si Kristo ay naghihintay doon sa balon. Ngayong ikatlong linggong ito, bagaman hindi ko alam, ang mga bata ba nakakakita pa ng balon? Sa mga bata, ang balon, ito yung tradisyonal na pinagkukuhaan ng tubig, pinag-iigiban. Yung poso ba yan? Ginagano, Tama ba? Yan. Hindi nyo rin alam, mga modern. Pero ito, yung balon ang pinagkukuhaan. Hindi ko alam, baka maganda nga mapagnilayan natin. Bakit naghihintay si Jesus doon sa balon? Na kung saan, pwede naman siyang sumalok. Ano ba, tamad ba si Jesus? Bababa lang niya yung panalok, di ba? Pero wala naghihintay siya at ang dumating ay ang isang babaeng Samaritana. Sabihin niyo nga, Samaritana. So sa narinig natin, mayroong gap between itong taga-Samaria, yung Samaritana, at mga Hudyo. Bawal silang maghalo, bawal silang mag-usap. Naintindihan po ba? Pero naghihintay si Jesus at humingi siya ng tubig sa Samaritana.
So nakipag-usap si Jesus sa Samaritana. Hindi makikipag-usap una ang Samaritana o ang taga-Samaria sa isang Hudyo kasi nga bawal yon. Kasi ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritana o taga-Samaria, makasalanan. Kasi marami silang mga, kumbaga sinasamba, no, ng mga Diyos-Diyosan. So para sa mga Hudyo, makasalanan sila. Okay. At ang sabi dito, katanghaliang tapat na noon. Nakukuha po ba? Siguro mas mainit pa sa panahon natin ngayon. Kasi talagang nasa bundok ito, nasa kalagitnaan yung balon. Katanghaliang tapat, umigib yung babaeng Samaritana. Normally, umiigib ng tubig umaga. Dahil hindi nga sikat ang araw. No? Kayang-kaya ng balat. Pero siya, mag-isa lang at umigib ng tubig doon sa balon at natagpuan, nakita rin niya si Jesus. Okay pa tayo? Yan. Kaya sabi ni Jesus, maaari bang makiinom? Hindi lang naunawaan, hindi naman talaga yung tubig mula doon sa balon, kundi makiinom doon sa babae. Spiritual thirst yung kanyang gustong kunin doon sa babae. Dahil, konting background, yung isang mas mahabang kwento ng Ebanghelyo, ang babaeng ito ay nakikiapid. Nakailang lalaki na siya. Yung kasalukuyang kinakasama niya, hindi pa rin niya asawa. Naintindihan po? Although pakilala niya, may asawa siya, pero alam ni Jesus, hindi niyan asawa. Ang sabi po, base sa pag-aaral, pang-anim na lalaki na ang nakakasalamuha ng babaeng ito. Pang-pito si Jesus sa lalaking kanyang nakakasalamuha. Pero this time, hindi na pangangailangang pang-pisikal ang mapupunan ng babae, kundi yung pangkalooban, yung pang-espiritual na pagkauhaw ng babaeng ito. Kung kaya't ito ang ibibigay ni Kristo nang sabihin niya, kapag uminom ka ng tubig na ibibigay ko, hindi ka na iinom ulit ng tubig na iyong hinahanap. Nakukuha po ba? Yan. Kaya maganda sa linggong ito, mapagnilayan natin yung mga pagkauhaw din natin na gustong punan ng Panginoon. Marami sa atin, uhaw sa atensyon, kulang sa pansin. No, hindi lang kulang, talagang uhaw sa atensyon, uhaw sa pansin. Kung kaya, kung saan-saan natin ito hinahanap, kahit nga sa social media, hinahanap na natin ito, maibsan lang yung pagkauhaw natin. Yung masabihan ka lang na maganda, na pogi, na sexy, na macho, patulan mo na talaga yan. Dahil nga may pagkauhaw na hinahanap mo na hindi mo matugon-tugunan, na tanging si Kristo lang ang makapagpupuno. Para bang sinasabi dito, no? Hindi mo kailangang pumatol sa kung sino-sino. Sa Samaritana, hindi mo kailangan ng lalaki para mabuo ka. No? Hindi mo kinakailangan ng lalaki, hindi mo kinakailangan makiapid para lamang masecure mo ang iyong kinabukasan. Kung tatanggapin mo lang si Kristo, magiging okay ka. Ganun din naman, no? Hindi mo kinakailangan sumubok o gumawa ng mga bisyo para lamang matugunan yung pangangailangan mo, yung pagkauhaw mo na gusto ko mawala lang naman pampawala lang naman ng stress. Yung marami po, di ba, kapag nakakausap mo, bakit pumapasok kayo sa casino? Bakit kayo nagsusugal? Panlibangan lang naman po ito. Di ba ganun ang sinasabi? Libangan lang naman po. Marami, subukan niyo pumunta sa mga casino sa paligid. Wala kasing kasama.
Wala kasing kausap, lalo ng mga senior. Walang makasama, walang yung accompaniment. Kaya, doon na lang magtitipon-tipon sa kasino. Kasi may hinahanap lang. Balik tayo ulit sa Samaritana ha, para maintindihan natin. Yung binigay ko na yung background ng babae, di ba no? Pero dito, wala ni anumang panghuhusga ang sinabi ni Kristo sa babae. Kaya nga po, tanghaling tapat siya umiigib ng tubig dahil umiiwas siya sa mga mapanghusgang kung sino man nandoon. Kasi nga, iba yung kanyang pamumuhay. Para mabuhay, para magkaroon ng pagkain, magkaroon ng bahay, pumapatol sa iba't ibang lalaki. Pero hindi nga yan tiningnan ni Jesus. Tandaan niyo po ha, para sa Diyos, para sa atin lahat, para kay Kristo, hindi niya titingnan kung saan ka nanggaling. Ang gusto niya ay kung saan ka patungo pagkatapos mong maranasan, marinig si Kristo. Yung pagkatapos, hindi na yung kung ano nangyari, kung ano yung ginawa mo. Kasi naiintindihan naman ng Diyos, bakit mo yan nagawa? Bakit ka nakapag-desisyon yan? Pero after mo sanang ma-realize na may mali, na hindi tama, ma-experience mo si Kristo, ito na yung susunod. Kaya yun sana isang grasya na mahingi natin sa panahong ito ng Kwaresma. Kaya nga 'di ba, sabi, magbalik loob tayo. Mangumpisan, pagsisihan ng kasalanan, walang panghusga kang maririnig sa Diyos. Hindi nga tayo susumbatan sa kahit ano o gaano kalaki ang ginawa nating kasalanan. Tayo lang din naman ang nagpapahirap sa ating mga sarili, sa mga desisyon natin. Kaya nga, bahagi ng ating pinagdarasal, itong mga desisyon ng mga leader ng bawat bansa. Hindi ko alam kung saan sila uhaw na uhaw. Uhaw sa kapangyarihan, uhaw sa pagkokontrol. Gustong-gusto na kinokontrol ang lahat. Kaya umaabot tayo sa kaguluhang ito. Pero kahit gano'n, kahit sino sa atin, mula sa pinakamababa o sa may pinakamataas na katungkulan, hindi tayo huhusgahan ng Diyos sa mga mali nating desisyon. Pero ang inihingi sa atin, pagtutuwid sa mga maling desisyon na nagawa natin. Amen?